Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ito palagi nating naririnig, no? Nasa Diyos ang awa, pero nasa tao ang gawa. Ito ay isang napatunayan o sabihin nating patotoo ng isang pinsang buo ko, kaibigan, at kasama na rin. Actually, ito ay kaparehas ko pa nga ito ng birthday. Kung kilala nyo siguro to. Si Boying, si Ka-Boying, ika nga namin, ano. Isang araw ng linggo sa kanyang pagsamba, siya ay nananalangin sa Panginoon para matugunan ang kanyang pangangailangan. Lalong-lalo na sa pinansyal. Alam naman natin sa Pilipinas, pinansyal ang karamihan sa problema. Pagkatapos siya magsamba, pagkaraan din siguro ng ilang oras, nagulat na nga lang siya eh. Bigla akong tumawag sa kanya at inoffer sa kanya itong Live Good. Etong Live Good na tinatawag na club membership sa akin franchise. So, pinaliwanag ko ng konti sa kanya pero hindi siya nakatubili, no? Diretso. Yeah, ginawa niya agad, sumama. Yan ang ginawa niya. Then sinunod lang niya kung ano gusto ng kumpanya. Kung ano ang ating marketing plan. So magsama ka ng isa at saka isa pa, saka isa pa. So, ang hinihiling lang dalawa, pero siya masipag gumawa siya marami. Nag-share siya. The more blessings na sinyer na, nagulat na lang siya the following week. Andun na. Meron na kaagad siyang pera. Isipin mo, ang Panginoon magbibigay siya ng biyaya sa iyo kung ikaw ay humihiling. Pero hindi naman ora-orada. Medyo maghintay ka nga lang ng konti, di ba? Natindihan natin. So ito ay patotoo. Number one, para sa akin, ang nangyayari pala totoo na talagang magbibigay sa iyong Panginoon kung ikay nananalangin. Pero nagugulat na nga lang ako, bakit ang Live Good ang nakatulong? So is para sa akin, ang Live Good ay isang totoo na ating pwedeng pagsandalan ng ating panahon. Bakit ko sinasabing sasandalan natin ng panahon? Kasi marami tayong mga gagawin parang negosyo pero pagdating ng araw ito ay bumabagsak. Ibig sabihin nawawala. So para sa akin, ito ang napakagandang halimbawa na trabahuin natin ang Live Good. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa kung sakaling humihina na ang ating kinikita. Para sa akin kasi ituloy-tuloy lang and then lahat ng ito ay magbubunga ng kasaganahan sa atin. Ito na siguro ang pinakamagandang Pasko natin. And then maaari sa susunod na taon, ibang-iba na ang pakiramdam natin na magsasabing Merry Christmas and Happy New Year. Lalong-lalo na sa mga mahal natin sa buhay. Again, sabihin ko sa inyo, Merry Christmas, Happy New Year, and we live good, and ituloy po natin. Salamat po.